jump-off point papunta sa koridor ay matatagpuan dito sa Seaside Terminal. Kasama na sa package ng day tour ang inyong round-trip tickets. 7 AM ang boarding time at aabuti ng halos 2 oras ang biyahe papunta sa isla. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang Corregidor ay isang isla sa southern tip ng Bataan Peninsula at nagsisilbing bantay ng mga papasok sa Manila Bay. Noong panahon ng mga Kastila, ginagamit na ang isla bilang outpost na nagbibigay ng signal kung may mga barko ng kalaban na paparating. Parang naging immigration booth din ang islang ito dahil dito pinahihinto ang mga barkong papasok sa Manila Bay upang mainspeksyon ang kanilang mga bagahe. Kung minsan din, naging kulungan o correctional ito kaya tinawag ito ng mga Kastila na Isla del Corregidor mula sa Spanish word na corregir na ang ibig sabihin ay to correct or to check. Nang sakupin naman ito ng mga Amerikano noong 1902, tinawag nila itong The Rock dahil binubuo ito ng mga limestone. At dahil sa maganda nitong pwesto sa bay, ginawa itong parte ng Harbor Defenses of Manila and Subic Bay. Sa loob ng 40 taon, pinaganda ng mga Amerikano ang isla. Nagkaroon ng mga sementadong daan, electric railroad, tramvia, paaralan, ospital, airport, sinihan, bangko, swimming pool, baseball field, 9-hole golf course, restaurants, simbahan, public market at marami pang iba. Sinakop naman ng mga Hapon ang isla noong 1942 at pinasuko ang mga sundalong Amerikano at Pinoy. Pero matapos ang 3 taon, muling nabawi ng mga Amerikano ang isla. Matapos ang giyera, inayos ang isla upang maging pantayog ng katapangan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na lumaban at namatay sa digmaan. Ngayon, isa na itong sikat na tourist destination. Pagdating sa isla, may welcome drinks, welcome committee pa sila. Ay, mga bihero rin pala sila. Gusto pala ng picture-picture. Oh, group picture na po ha. 50 pesos lang isang kopya. Para mas feel nyo ang pag-travel back in time, isang modernong tram na ang gagamitin sa paglilibot sa isla. Electric tram kasi ang gamit ng mga Amerikano rito noon. Okay, bless and good morning po to everyone. We're very much concerned for your safety. Always put down the armrest on the sides because we don't want it to be part of the history of the island. Siyempre, kailangan nyo ng guide sa inyong pag-iikot. Bawat tram may kasamang guide na magkukwento sa inyo ng storya ng bawat parte ng isla. First part of our tour, we will go to the third section of the island and you arrive here at the next section of the island, the north side of the island. North side, facing Bataan po, yan ang Bataan Peninsula to your far left. And on the south side, facing Cavite naman. Una namin binisita ang Filipino Heroes Memorial o FHM, sabi ng aming guide. Isa ito sa bagong atraksyon sa isla na dinisenyo ng National Artist for Architecture na si Francisco Manyosa. Binubuo ito ng 14 na mural na gawa naman ng sculptor na si Manuel Casal. Dito makikita ang pakikipaglaban para sa kalayaan ng mga Pinoy mula noong panahon ni Ferdinand Magellan hanggang sa panahon ni Ferdinand Marcos. Makikita rin dito ang statue ng isang gerilyang sundalo. And on top, that's our guerrilla soldier at that time. He has a plow and a rifle, 2 occupation. Farmer by day, freedom by day. May mga estatwa rin ni President Manuel L. Quezon, ng isang babaeng Filipina at monumento para sa mga namatay na sundalo. For every 25 square meter, there's a bomb crater because this island was bombed twice. First during the invasion by the Japanese in 1941-42 and during the retaking in 1945. After the bombings po, this island was totally devastated. Imagine, no single building remained standing complete. They're all destroyed.
they say no single tree remained alive. So in 1953, under President Elpidio Quirino, they used helicopters to spread ipil-ipil seeds. In 2 years, in just a small amount of watering, those ipil-ipil seeds grows like wildfires. May isang view deck kung saan matatanaw ang buntot ng isla at ilang mga islet na nakapaligid dito tulad ng Caballo at Carabao Island. Pinaniniwalaang nilagyan din ng mga armas ng Amerikano ang mga islet na to bilang parte ng depensa ng koridor. Pero noong panahon ng mga Hapon, ang view deck na to ay naging isa sa mga suicide sites o lugar kung saan tumalo ng mga sundalong Hapon para magpakamatay kaysa sumuko sa mga Amerikano. Pagdating naman sa depensa ng isla, nilagyan ito ng mga Amerikano ng 23 batteries o lugar kung saan nakatago ang mga kanyon, mortar, anti-aircraft at baril. Pero 6 lang ang maaaring puntahan sa tour at binisita namin ang isa sa mga to, ang Battery Way. Dito makikita ang 4 na 12-inch mortar na kayang bumaril sa layong 14 na yarda o mahigit 10 metro sa kahit anong direksyon. Ang haba ng bawat rifle ay 10 feet at kailangan daw ng 14 na sundalo para paganahin ito. Ito pwede siya sa pang-eroplano, pwede siya sa pang-barko, pwede pang-lupa. Tsaka may sariling bala ito. Pero nakatago ang mga mortar na to. So paano nila nakikita ang kanilang target? Meron na silang advanced spotters lookout. I-relay dito o compute in demand triangular computation. Kung gaano yung elevation, gaano yung layo. Pwede dapat nakatago para hindi para hindi makita ng mga kalaban. Matapos ang 12 oras na tuloy-tuloy na pagbaril, tumigil sa pagputok ang mortar na to. Ito raw ang huling sandata ng koridor na nag-ceasefire bago tuluyang sumuko ang isla sa mga Hapon. Isa rin sa sikat na ruins dito sa isla ang Middleside Barracks. Binubuo ito ng 2 3-story building na tinayo sa gitnang bahagi ng isla. Tinirhan ito ng mga Amerikano at Pilipinong sundalo. Nasira ang barracks ng bombay nito ng mga Hapon noong 1941. Isa sa mga highlight ng karaniwang tour sa koridor ay ang Pacific War Memorial. Itinayo ito bilang pag-alala sa mga sundalong namatay noong Pacific War. Dito makikita ang sikat na estatwa ng sundalong Amerikano at Pilipino na magkaakbay. Sa kaliwa ng statwa, makikita ang ruins ng Cine Corregidor, ang sinihan sa isla kung saan huling ipinalabas ang pelikulang Gone with the Wind. Dito rin makikita ang sikat na tirahan ng mga Amerikanong sundalo noon, ang mile-long barracks. Bagamat hindi 1 milya ang haba ng barracks na to, tinagurian namang itong world's longest military barracks na may habang 1,520 feet o kasing haba ng 14 na bus. Sa hurricane-proof na building na ito rin matatagpuan noon ang opisina ni General Douglas MacArthur. Sa dulo ng compound, makikita naman ang isang bilog na altar at ang Monument of the Eternal Flame of Freedom na gawa ng sculptor na si Aristides Demetrios. Dahil nanirahan din ang mga Hapon sa isla, may lugar din na ginawa para sila ay alalahanin, ang Japanese Memorial Garden. How would they prove that this area was the Japanese cemetery at that time? One American veteran in Bataan Death March, Mr. Skimmer, bought a picture in one of the garage sale in Portland, Oregon. Okay. So, same as this picture. So, as you can see, there's an island at the background of the picture. So, if you look at the back, that's the island. Yan po yung nagpapatunay na ito pong picture na to ay nagpapatunay na Japanese cemetery at that time here. And
Ito pong mga guns naman na to, these are the guns ng mga Japanese. Kanyon po yan ng mga Hapon. Anti-aircraft guns ng mga Japanese. Pero po dito, itong mga guns na to, kinuha po sa iba't ibang bahagi ng island at nilagay po lahat dito sa Japanese Memorial Garden. Siyempre, pinuntahan din namin ang pinakasikat na lugar sa isla, ang Malinta Tunnel. Malinta Tunnel ang tawag dito dahil habang ginagawa raw ang lagusang ito, madaming linta ang nakita ng mga sundalo sa lugar. 10 taon din ginawa ang tunnel na to. Sa sobrang laki nito, kasya ang 9 na basketball court dito. Meron din itong 13 laterals o side streets sa north side at 11 naman sa south side. Ito raw ang pinakamatibay na bahagi sa isla dahil inukit ito mula sa bato. Kung feeling brave naman kayo, meron din silang night tour ng Malinta Tunnel. Pwedeng pumunta dun sa hospital ruins, tapos kunyari ghost hunting. Wini-welcome siya ni General George Moore, this Quezon. O the telephone, typewriters, mic stand, steel cabinet, and the chairs. Yan yung mga ginamit nung araw. Original ones. Wow. Kung gusto nyo makitang working, you can come back here 12 midnight tonight. Uy, okay yan, sir. Doon po tayo, sir. Thanks. Kaya hindi po mainit ang tunnel because of this air ventilation. Yan, air ventilation po ito and also serve as secret passage. So lahat po ng madadaanan natin at the main tunnel, at the back ng mga laterals, ito yon. So madadaanan din natin. And they say that this lateral was the MacArthur Escape Tunnel. Secret passage ni MacArthur when he left going to Australia. Sir, if you want to go to Australia, you can pass through. Wow! Ito yung the whole 1,000-bed hospital. Itong hospital na to has 15 laterals of its own. 10 laterals sa mga patients lateral ward niya. This is the only lateral na merong pintuan. Bakit, sir? Would you believe this is still the original one? Wow! Yes. Itong lateral na to serve as the exclusive lateral ng mga female nurses at that time. Disclaimer lang mga biyero. Hapon namin ginawa ang tour kasi kulang kami sa oras at hindi dahil mga duwag kami ha. Kung ako lang solo kong gagawin yan Kaya lang, matatakotin yung mga kasama ko. O diba, mga biyeros, habang nakabakasyon pa ang Kiddie Biyeros, pwede nyo silang dalhin dito sa koridor. Meron silang, at kayo na rin, na matututunan. Pero hindi lang history lesson ang meron dito. Gusto mo namang mag-overnight? Walang problema dahil meron na ring hotel dito. Maaring mamili sa kanilang iba't ibang overnight accommodation package na may kasamang ferry transfers, tour at meals. Napagod at nagutom ba kayo kakaikot sa isla? Don't you worry dahil may kasamang lunch ang day tour. At bago bumalik ng Maynila, ang ibang mga biyero, kinumusta namin ang paglilibot nila. My friend is a military history buff. He told me all about the Bataan Death March and the events that happened on Corregidor. Sounded really interesting. I wanted to hike the Death March. So we came out to Corregidor to get an idea of some of the history that was here, see the sights, and kind of learn a little bit more about what came before the Death March. I realized that 77th anniversary would be a good time to hike the Death March Trail. So I'm here with my friend and decided to come to Corregidor for an overnight. Tour the island. So I was here to see on Battery Way, there was one of the mortars was operated by the father of a friend of mine. So I wanted to come see that. The tours were very educational. I learned more things this time than I did the last time I was here 2 years ago. 2:30 ng hapon ang alis ng barko sa koridor pabalik ng Maynila, kaya mga alas 4 ng hapon, nasa Pasay na kayo! Hahay! Ang bilis lang, di ba? Ano, nabitig kayo sa biyahe?
all you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs, and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!